Amen. Praise God po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-aaralan muli natin o continuation po ito ng pag-aaral natin last Sunday. Pero bago po natin umpisahan, let's bow our head for a moment of prayer. Lord God, we glorify you. We give you highest praise. We give you highest glory, Lord God. Lord God, gabayan niyo po kami sa araw na ito as we study your word, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ma-deliver ko po ng maayos ang gusto niyo pong matutunan ng bawat isa sa amin, Lord God. Holy Spirit, we welcome you po sa pagtitipon pong namin ito. Naway wala po kaming maging anumang problema sa internet, Lord God. Kayo lamang po ang maitaas ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Panginoong Hesukristo. In Jesus' mighty name, Amen. Yan po. Amen po. Teka lang po, ha. Yung. Ayan. Praise God po. Amen po. Ayun po. Ang pinag-aralan po natin nung Sunday is about Psalm 73, a Psalm of Asaph. Continuation lamang po ito. Ang briefing natin po about Psalm 73 ay from verses 1 to 14, ito po yung temptation na nangyari doon kay Asaph. Si Asaph po ay isang musikero at propeta na may akda ng Psalm 50, 73 hanggang 83. Sa chapter na 73, doon po tayo, doon yung po yung pag-aaralan natin, ay naidokumento niya kung paano siya natukso na mamuhay tulad ng mga masasamang tao na nakikita niya sa paligid. Sinabi din niya na muntikan na siyang matukso patungo sa kanilang immorality. Kasi sa paglabas, kumbaga sa panglabas, mukhang nakakainggit yung mga the way nila mamuhay. Kasi pwede nilang gawin ang lahat. Sabi nga po sa verse 3, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Yung mga immoral na tao ay busog at mataba sa kasaganahan. Hindi sila nahihirapan sa pang-araw-araw na pagsubok. Hindi tulad ng ibang tao na tagasunod ni Kristo. They live without pain until their death. They wore pride as a necklace. Suot nila yung kayabangan bilang kwintas. Karahasan bilang kanilang damit at ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw sa kasalanan. Pero yung consequences of their actions never seem to catch them up. In worldly word, hindi sila inaabutan ng karma. Ayun, amen. So, ang daming question ni Asaph dahil sa nakikita niya sa paligid niya. Kasi yung kasamaan nila hayag na hayag at kitang-kita ng lahat, and it caused righteous people to question God. Sabi nga ni Asaph sa verse 11, "They say, how would God know? Does the Most High know anything? Why would God allow the world to be this way?" Habang ang mga matutuwid ay nagdurusa at ang masasama ay palaging at ease at lalong dumarami ang kayamanan. Ang mga matutuwid na tao noong panahon ni Asaph ay nag-iisip sa pangyayaring ito. Sinusubukan nilang alamin kung bakit ina-allowed ng Panginoon na mangyari ito. Asaph tempted to believe all his effort to live as a holy life was a waste. Sabi rin po sa verse 13 to 14, "Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hand in innocence all day long. I have been afflicted, and every morning brings new punishment." Aminin natin na as a Christian, hindi po talaga madali ang lahat. Mas tinutokso tayo ng devil para maibalik tayo sa kadiliman. Sa Psalm 73, chapter 15 to 28, ito po yung entering the sanctuary of God, clarifies everything. Si Asaph ay tinukso na isuko ang pananampalataya niya at makisama sa mga masasama. Pero nung dumating yung time na magdedesisyon na siya, he was wise enough to stay on God's side. Sabi niya na ang makisama sa masama ay pagtataksil sa bayan ng Diyos
at pagliligaw sa kanila. Mahirap kay Asaph na i-explain yung pag-unlad ng masama until he went into the sanctuary of God. At naalala niya yung mga salita ng Diyos. Walang kinabukasan para sa mga masasama. Kung hindi sila mapaparusahan sa mundong ito, paparusahan silang ng Diyos pagkatapos ng kanilang kamatayan. In questioning God, naging hangal si Asaph. Kumilos siya ng brutal at walang alam. Pero nung bumisita siya sa sanctuary, he asked God to take his hand and guide him. Sabi po sa verse 24, "You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory." Asaph wrote then sa verse 25 to 26, "Whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ang mundong nakikita ni Asaph led him to feel all kinds of emotions. Isa sa emotion na yon ay ang confusion. Confused siya kung bakit ganun ang mundo. While he was in his own head and thoughts, muntikan na siyang magkamali ng desisyon na ikakapahamak niya. Sa sobrang kalituhan niya, muntikan na niyang talikuran si Lord at yakapin yung pamumuhay na walang takot sa Diyos. But when he went into the sanctuary and reminded himself of the words of God, umatras siya. His mind put at ease, as the word of our Lord God made sense of the world. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na parati tayong nagbubukas ng Biblia at nagbabasa nito. At mahalaga rin yung kung ano yung natututunan natin sa Bible study or sa pagbabasa natin ng Biblia ay na-share natin sa mundo o sa mga kapwa natin para hindi tayo malinlang ng mundong ito. Ang mundo ay isang magulong lugar at hindi ito nakakatulong na mayroon tayong kalaban na sinasadyang subuking lituhin tayo. Kung wala tayong Word of God as a daily dose of medicine ng ating spiritual life, malamang hahatakin tayo ng kasinungalingan ng hari ng mundo, which is si Satan, at mahuhulog tayo sa bangin ng kasalanan. Ang mundo natin ay puno ng napakaraming tao na nalilito. Hindi nila alam yung purpose nila. Sino sila, bakit sila naririto, at ano ang kahulugan ng mundo. Sila yung naglalakad sa bangin ng kasalanan. At ang tanging makakapagligtas sa kanila ay ang katotohanang nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Kung iaalis natin ang ating mga mata sa ating sarili, sa ating mga problema, sa mga pansarili nating gusto, at sa mga kakulangan natin sa buhay, at sa pagtingin ng kung anong meron ng iba na wala tayo, we will realize how blessed we really are just for having Jesus Christ in our life. In the middle of the psalm, Asaph looked at God. Inalis niya yung tingin niya sa mundo at sa sarili niya. Habang nakafocus siya kay God, nagbabago ang kanyang pag-iisip. Mas nag-focus siya sa eternal life at doon niya napagtanto kung ano yung realidad ng buhay dito sa mundo. Maaring maraming yaman sa mundo ang mga makasalanan, pero ang totoo, wala talaga sila. Wala sila ng kahit ano, at ang mayroon sila dito sa mundo ay hindi magtatagal. Kahit na sa mundo nga pamantayan, ayun. Kahit sa mundong pamantayan, si Asaph na believer ay walang kahit ano. He realized he's the one with everything because meron siyang Lord God sa buhay niya. Siya nagpakumbaba at ibinuhos niya ang kanyang buong puso sa Panginoon. Nakita niya yung sarili niya nang walang contentment sa puso niya na naging reklamador siya, kaya nagrepent siya. In my favorite verse, Asaph says, "Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." When he says, "Whom have I in heaven but you?"
and there is nothing on earth I desire beside you. Hindi ba tayong lahat ay gusto nating mapunta sa langit? Pag tinatanong nga tayo, di ba? Kung mamamatay ka ngayon, saan mo gustong mapunta? Parating ang sagot natin is sa heaven. Hindi ba gusto nating sabihin na nothing in this life is as good as we belong to the Lord God. Once na kay Jesus na tayo sa heaven, marirealize natin na walang katulad nito. Nauunawaan ni Asaph lahat ng lahat-lahat sa isip, sa puso, nung nag-focus lang siya sa ating Panginoon. Parati nating tatandaan mga kapatid na if we get our eyes off ourselves, kung alisin natin ang tingin natin sa ating mga sarili, hindi natin titignan ang ating mga problema, tatanggalin natin yung mga wants natin at hindi natin titignan yung mga wala sa atin na meron sa iba, makikita natin how blessed we really are. Na tanging ang Panginoon lang ay sapat na. Sa mga araw na to mga kapatid, di ba hindi ka nagkulang. Tinutugunan ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Nabubulol ako, sorry po. Parati nating i-remind ng sarili natin na parating sa Panginoon lang tayo mag-focus ng tingin, wala nang iba. Dahil kung sa kapwa natin tayo titingin, patuloy tayong madadapa. At ang goal nating lahat mga kapatid ay masabi nating, whom I have in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa Diyos lamang po ang papurit pasasalamat. Amen po. Back to you.